Paano aayusin ang electric fan na walang gamit na tester? So, bali ito ay biglang huminto. Ayaw umikot. So, ngayon, subukan natin. Walang reaction, walang ugong ang motor. Ayan, plug natin, 230 volts. Yon. Tapos, ayan, naka number 1 na siya. Number 2 natin. Yon, ayaw pa rin. So, wala pong reaction yung motor. Walang ugong yung motor. So, ibig sabihin, biglang huminto. So, kahit na walang gamit na tester, ay magagawa mo ito. Yon. So, bali yung pihitan ni speed nasa taas, no? Kapag may pihitan yung speed nasa taas, napakadali. Okay. So, bali meron naman tong free wheel. Ayan. Unang check ko rito, free wheel, no? Ayan po yung free wheel. Maginhawa naman siya, no? Pero bakit ayaw umikot? Ayan, no? Free wheel, ang ganda. So, bali ganito lang. Overuse po ito, no? Overuse ay maghapon at gabi ginagamit. Huwag mong overuse. Okay, so bali ito unang gagawin natin. Ito yung dalawang wire na to. Yung white tsaka black ay yung black connection sa switch. Okay, yung isa naman, ito yung connection ng motor. Ito yung common. Okay? So, ito yung puputulin natin, yung common. Habang ko yung wire niya para hindi na po tayo magdugtong. Ayan, mahaba na, no? Ito yung wire na yan, nagpunta sa motor. Yan po yung common. Okay, dalawang wire lang yan. Yung isang wire, yung black, nagpunta po sa switch. Yung isa naman wire na black, ito yun, nagpunta sa motor. Yung common. Okay, cut natin to, taktak natin. Huwag na lagyan ng tape dahil wala ng power yan. Dahil nga po nasira yung kanyang thermal fuse. So ngayon, balatan natin. Tapos, kukuha tayo ng isang linya ng capacitor dito. So, meron dalawang wire na linya yung capacitor, no? Ayan, yung isa, balatan natin. Yan, tapos, dugtong natin dito. Kapag ang ikot ay baliktad, ilipat lang sa kabila. Okay? So, ibig sabihin, ilipat lang sa kabila, ilipat po dito. Kapag yung ikot ay baliktad. So, ngayon, subukan na natin. Okay, plug natin. 1, 2, 3. Ayan, mga ka-repairman, umikot na. Ayan, no? Yung ikot niya ay hindi po siya baligtad. Ayan, no? Kapag humahangin po yan, yung mga dollars natin, ibig sabihin, yung ikot ay hindi baligtad. Okay? Kapag ang ikot ay baliktad, ililipat lang po dito sa wire. Aalisin po itong white na wire, ilalagay po dito sa kabila. Okay? Yan po yung tinatawag na bypass. Pero mali po yan. Okay? Wag na wag kayong magba-bypass. Ito yung tinatawag na thermal fuse. Okay? Ay, tester pala to. Ito yung tinatawag na thermal fuse. Ang thermal fuse na rice cooker ay 130 degrees Celsius, 2 ampere. Ito, tig 15 pesos lang thermal fuse. Sa halagang 15 pesos ay safe na po ang inyong electric fan na nasira ang thermal fuse. Wag na wag po kayong magba-bypass dahil delikado. Yan, ito po yung ating thermal fuse. Paano ilagay? Panoorin mo to mga ka-repairman para may idea ka, para hindi masunog ang electric fan mo, hindi masunog ang bahay mo. Okay? So, paano maglagay ng thermal fuse? Ganito lang. Yun, nahulog na. Ayan. 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 So, yun po, no? Ito yung ating motor na nasira yung thermal fuse. Ngayon, binaypass natin, gumana. Okay, so bali, ganito po gagawin nyo. Dito natin ilalagay yung thermal fuse para kapag uminit yung motor, na stuck yung makina, ayaw umikot, umuugong lang, ay hindi masusunog. Masisira po yung thermal fuse dito. Ito nga po ang ilalagay natin. Okay? Yon. So, paano paglagay? Ganito lang po. Alam nyo itong wire na to? Ilalagay natin dyan ng thermal fuse. Okay lang kahit baliktad, no? Kaya kapag nagpagawa po kayo ng electric fan, tanungin nyo kung okay yung thermal fuse na nailagay. Kapag sinabing nag-bypass siya, or i-check nyo po, no? Check nyo po kung nag-bypass niya. Paano madalaman kung nag-bypass? Meron kayong makikitang wire nakalagay sa kapasitor. Ibig sabihin, nag-bypass po yan. Maling-mali po ang magba-bypass dahil delikado. So, halimbawa, tulog kayo sa gabi. Okay, tulog kayo sa gabi, tapos biglang huminto, no? Nakapower yung electric fan, biglang huminto. Ano mangyayari? Masusunog po ang electric fan, pati bahay nyo masusunog. Napakadelikado po, no? Hindi nyo masabi kapag tulog na kayo, kapag mahimbing ang tulog. Napakadelikado. Yun, kuha ka ng isang wire, sa kabila naman siya. Dugtong natin, kahit huwag nang inangin, basta huwag lang maalis, nakabuhol siya.
Yan, tapos itupin natin ng maliit. Yon, lagyan natin ng electrical tape. Huwag niyo pong lalagyan ng electrical tape yung thermal fuse, yung gilid lang. Para po accurate, no? So, ginagawa ko po ito, 15 years na, hanggang ngayon accurate po, no? Kapag may problema yung electric fan, nasisira po ang thermal fuse. So, ibig sabihin, safe po, no? Ayan, so sa gitna, hindi ko siya nilagyan ng cable tie para may lagay po dito. May lagay po dito sa gitna ng ating aluminum or yung housing ng motor, no? Mainit po kasi yan, yung aluminum na yan. Kapag sobrang init, masisira po yung thermal fuse. Tapos, gagamit po tayo ng cable tie. Yung cable tie na magandang klase. Ito po, yung malaki, yung mataba para safe, no? Para kapag uminit ay hindi masira or matanggal yung nilagay natin cable tie. Ayan, so dito lang po dito. Tapos, subukan po natin, no? Uulitin ko po, ito po yung matagal ko nang ginagawa, no? Legit po ito, legit. 15 years na po, mga ka-repairman, no? Mas delikado po yung napapanood ko, yung si Manong. Yung si Manong, binabypass yung electric fan. Yung si Manong, binabypass yung mga rice cooker. Nako! Mali po yan, mga ka-repairman. Huwag niyo pong gayahin yung mga video niya, no? Dahil delikado. Yan, hindi naman sa naninira. Wala po tayong binabanggit na pangalan. Wala tayong binabanggit na itsura. Basta't Manong lang. Okay? Huwag kayong mag-bypass. Delikado. Ang sabi, kapag ginawa mo to, hindi na masisira ulit ang electric fan mo. Kaya nga po naka-design sa electric fan yan, yung thermal fuse, para mag-protect po sa appliances. Kapag nasobrang sa init, ay hindi na magtuloy-tuloy, hindi manyira, hindi magsira yung wire, hindi mag-short. So ganun po yung safety factor ng thermal fuse. So ngayon, mga ka-repairman, yan ang ginawa natin, no? So para safe pa, cable tie na maliit naman, ilalagay po dito. Okay? Kaya yung mga yung mga ibang appliances, yung mga umiinit, may mga thermal po 'yon, no? Thermal protector para po safe ang mga appliances ninyo. Delikado po talaga kapag umiinit. Yung electric fan po ay umiinit, no? Sa mga hindi pa nakakaalam. Umiinit po yung electric fan. Kahit na walang problema, umiinit po 'yan. Kahit bago, kahit brand new, umiinit po yung electric fan, no? Kaya wag po kayo mag-bypass. Na-erecta nyo, yung kanina, mali po 'yon. Itong ginawa natin ay safe po ito. Okay, kasi kung sa loob kayo maglalagay ng thermal fuse sa loob ng motor, ay nako, delikado po, no? Baka may maputol na isang wire, wala ka pang magamit na electric fan. Yon, nahulog na. So ngayon, subukan na natin, no? Ayan, a 1, a 2, a 3. Ayan, mga ka-repairman, no? Napakalakas ng hangin.